Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highlicom Works. Sa araw na ito ay may ibabahagi lamang po ako sa inyo na isang tutorial na kung saan ay yung ginagamit po natin or yung gumagamit po ng mga modem na Wi-Fi 6 na tinatawag. Makikita nyo pong model dito po sa screen, makipa-flash natin dyan para makita po ninyo. Ito po ay gagawin po nating ipon. Actually, ito po ay default to GPON. Tapos, i-change natin siya to ipon para magamit natin siya as ipon, no? Kung gumagamit man tayo ng mga OLT ipon, magagamit natin to kung saan man po natin gamitin. So ito mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan na lagi pong nakasubaybay sa ating pong YouTube channel, magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, huwag niyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video at mag-share po ng ating video. Ito nga pala ang ating Facebook store, makikita nyo po sa screen. At ito din po yung ating pong Shopee store, makikita nyo po sa screen. Kung maaari maibigan, bilang pasasalamat, sana po ay mabisita ninyo yung ating pong Facebook store at mag-subscribe kayo, mag-like ng ating video, mag-share. At ganoon din po sa ating pong Shopee store maibigan, ay sana ay maka-follow ho kayo sa ating pong Shopee store. Ito na po maibigan, hindi na po natin patatagalin pa, no? Ito po yung ibabahagi ko na po sa inyo diretso. Okay, so meron lamang po tayong ida-download. Mamaya, isasabihin ko kung saan yung ida-download yung mga bagay na kailangan natin, mga files na gagamitin natin. So, ganito lamang po yung ating gagawin. Syempre, open po natin itong ating pong folder. So, ito yung mga script or mga files na kailangan natin gamitin. So, ang kailangan lang natin dito is itong TYF ito. So, kailangan natin yung i-open, double-click or open natin. So, ito makita nyo po. For example, yung atin pong isa-set ngayon is PLDT. Siyempre, PLDT ho tayo. Okay, click natin yung PLDT. Tapos, palakihin muna natin to para makita natin lahat. Ayan. So, makita nyo po, wala pa pong konektado dito na modem. So, ang kailangan ko lamang po ngayon ay isaksak ko muna yung akin pong modem sa akin pong computer. So, yun po yung ginagawa ko ngayon. Kahit sang butas po dyan, LAN 1 to 4 ay pwede po nating lagyan. So hintayin natin na yung terminal dyan na 3D kasi ayan. Kung matagal man po na mag-ready yan, so ang kailangan lang natin is pupunta tayo sa atin pong control panel, sa atin pong network connections. Kailangan ko lamang pong itong i-disable, tapos i-enable ko siya para siya syempre mag-refresh. So wag ho niyong ilagay yung pong inyo pong for example, kung kayo po ay nagko-config tapos connected kayo sa internet nyo, lalo na sa PLDT, wag po, dapat i-off po muna yung main ninyo na ISP bago po kayo mag-execute sa inyo pong modem kasi kapareho sila na ng IP ad, tapos pareho din po sila ng na PLDT. So kailangan mo siyang i-disable muna yung main internet connection. Okay, so sa akin na-disable ko na, so i-enable ko lang ulit para yung mapasok natin is yung modem lang natin. Baka kasi diretso-diretso tayo, masisira yung ating modem mga kaibigan. Okay, so eto, load and reload lang natin. Ayan, nakita na po natin. O nga pala, kapag magsa-start nga po pala tayo neto, kailangan lang pong i-reset yung inyo pong mga modem. Nang sa ganun ay diretso ho tayo at walang magiging problema. Baka kasi yung modem ay na-set na siya or na-change password na siya. Okay? So, yung unang gagawin natin, pag nakita natin to, i-click lamang po natin yung initial setup. Okay, so pag click natin ng initial setup, ito yung makikita natin. Tapos, next, again, click natin yung step 1 para magkaroon yan ng automatic ng password. Tapos, i-click lamang po natin ang update. Okay, so ayun. Automatic siya, nag-update. Pagkatapos niyan mga kaibigan, ang next natin na gagawin ay syempre pupunta tayo dito sa step 2. So click mo yung step 2 dyan at automatic malalagyan yan ng account and password at ma-open po yan automatic. Okay, so nakita nyo po automatic na na-open natin. Yun pong ating yung admin mismo. Di po ba? Makita nyo po dito naka-GPON pa yan. Ayan, GPON terminal pa yan. So ito mamaya ay ma-change to ipon. So, yung next natin na gagawin dito is napakasimple lang po talaga. I-click natin yung step 3. Okay? So, ayan, nakita nyo po. Makita nyo dito yung firmware, kailangan natin mag-upgrade dito. So, yung unahin natin sa pag-upgrade dito is itong firmware file. Click yung browser natin at makita nyo po dito yung dalawa. Siyempre, yung taas yung ating i-click dyan. Tapos, confirm.
Ayun, nandito na siya. Tapos, i-upgrade po natin yan. Okay? So, dito sa baba, browse nyo din. Itong baba naman yung ating kukunin. So, wag po ninyong i-update una dito. Dapat sa taas ang unahin natin. So, click upgrade. At hintayin lamang po natin mga kaibigan na matapos po ito. At makita natin dito yung word na restart. Wag muna nating i-restart kasi i-upgrade po muna natin dito sa baba. Nakita nyo po, restart na po yan. So, click natin yung update configuration file. Tapos, click OK. Ayan, hintayin lamang po natin na mag-reboot yung ating pong modem, no? So, magre-reboot po ito automatically. Ayan, nakita nyo po na successful po tayo sa pag-update ng ating pong configuration file. So, yung modem nyo ngayon ay magre-reboot po yan. So, syempre, maghihintay ho tayo sa susunod natin na gagawin. Makita nyo po sa taas, meron po ditong terminal not ready. Ito pong red. Terminal not ready. So, ibig sabihin, hindi pa po ready. Yun pong atin pong modem. So, kailangan lang po nating hintayin na magiging ready po yan para i-execute ho natin yung next step. At nang sa ganun, ay yun na, magiging successful na po. Yun pong atin pong pag-upgrade ng firmware nitong modem na ito. So, minsan ay depende din po yan sa pag-reboot ng ating modem bago natin siya magamit ulit or bago siya mag-o-online. So, ang kailangan lang natin dito is, syempre, hintayin lang po natin. Hindi naman po aabot ito ng 1 oras. So, ilang mga siguro 1 minute and 2 minutes. So, re-ready na po yan. Malalaman naman po natin pag ready na po mga kaibigan yung terminal kasi green color po yan. So, sa ngayon, hindi pa siya ready, no? So, ang gagawin natin kapag hindi ready, ipapakita ko sa iyo yung next step at nang sa ganun ay makita natin na talagang magagamit na natin. Okay, so yung gagawin natin ngayon kasi yung modem ko, sa tingin ko ready na siya kasi meron na siyang mga lights. I-click ko yung load and reload. Click nyo lamang po yung load and reload mga kaibigan. Okay. So, hintayin natin na mag-green yung terminal dito. Load and reload. So, hindi pa siya nag-green. Again, ulitin natin. Kapag nakita nyo po mga kaibigan na hindi pa po talaga siya nag-green, so pupunta tayo ulit sa atin pong dito banda sa atin pong control panel, network connections, tapos disable muna natin saglit. Tapos, i-click natin yung enable. Okay? Para mag-refresh yung connection. So, balik tayo. Okay. So, click natin ulit yung ito na mga kaibigan. Meron na pong green color na po. So, terminal ready na po. So, kung ganito na, click na natin yung connect. Ayan. So, makita nyo po yung convert to EPON. So, click natin yung convert to EPON. Ayan. So, magre-reset po ng kusa yung atin pong modem again. Pag ganito po yung nakikita nyo, ibig sabihin successful ho tayo, i-click lamang po nyo ang OK. Word na OK. Ayan. Okay, so yung modem naman po natin, magre-restart naman po yun. Kasi pag open ho natin nito, kasi yun yung final na execution natin, no? Pag-execute natin sa ating change firmware, no? Pag-configure natin. So, sa ngayon, di nyo nakikita sa screen pero sa modem ko, one light indicator pa lamang siya. So, hintayin again natin, no, na mag-ready yung ating modem at nang sa ganun ay makita natin sa screen ulit dito banda yung ating username and login section para pasukin natin ulit at makita nyo po na magiging ipon na po ito. So, napakasimple lang po talaga mga kaibigan. Maganda sa mga beginner na gaya natin na click lang. Yun lang yung gagawin. Wala na pa tayong iba pang gagalawin doon. Kundi ganun lang siya kasimple. So, magagamit na natin siya kung saan man po natin gamitin. O nga pala sa mga kaibigan natin na gustong malaman din ang ganitong klaseng modem para po sa ating VLAN setup sa Peace Wi-Fi ay meron ho tayong video niyan. Pumasok ko kayo sa YouTube channel natin mga kaibigan. Hanapin nyo po kasi bago lamang po natin ni-upload yun. Kung kayo nga po ay baguhan sa ating YouTube channel mga kaibigan, huwag nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating video. So ngayon ay parang okay na yung modem ko. So kailangan ko lamang siyang i-load and reload.
Okay. So, load and reload. Nakita nyo naman po yung ating terminal is ready na siya. Load and reload ko lamang po. Okay, so click ko lamang po yung mode checker. Ayan. So, nakita nyo po mga kaibigan. Ayan, nag-restart na po siya. I-check nyo po ang mode checker kapag naging green na po yung terminal natin. Nakalagay po dyan is terminal ready na po siya. So, ngayon makita nyo po ito. Ipon na po tayo. Ayan. Kanina Jipon yan, ngayon ipon na po. So, pwede na po natin itong gamitin kung saan man po natin gamitin mga kaibigan. Ang modem na ito, na kung saan ay successful ho tayo na transfer natin yung firmware, na change firmware natin to ipon terminal or ipon mga kaibigan. So, ganun lang siya kasimple. At sa mga kaibigan natin dyan na baguhan pa lamang sa ating YouTube channel again and again, huwag ho nyo kaligtaan na mag-like, mag-share ng ating video. At sa mga kaibigan natin na matagal na din, huwag nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share po ng ating video. Pakivisit po mga kaibigan yung ating pong Facebook store, yan po sa screen, at yun pong ating Shopee store. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.